Praise God. Sabi sa Amen. Ating palakpakan ating Panginoon sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God. Sa oras na ito ay nais kong puntahan ang ating teksto na gagamitin hango sa Book of Exodus. Exodus chapter 3. At ito ay pangyayari sa panahon ng Diyos ay kanyang dinalaw ang kanyang bayang Israel matapos ang 400 taon na pinangako ng Diyos at ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham at pinangako niya na sa ika-400 taon at sa ika-4 na sali ng lahi ay kanyang dadalawin ang kanyang bayan, ang binhi ni Abraham. Sa chapter 3 verse 10 hanggang dito sa verse 15 ay ating babasahin ko sa aking Biblia. Sa verse 10, therefore, come now, and I will send you to Pharaoh, so that you may bring my people, the sons of Israel, out of Egypt. And but Moses said to God, who am I, that I should go to Pharaoh, and that I should bring the sons of Israel out of Egypt? And he said, certainly I will be with you, and this shall be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people of Egypt, you shall worship God at this mountain. Then Moses said to God, behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, the God of your fathers has sent me to you. Now they may say to me, what is his name? And what shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. God furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, and of the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial name to all generations. Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, mga kaupo tayo sa oras na ito. Sa biyaya ng ating Panginoon ay muli tayong naririto para sa kanyang mga salita at patuloy na siya'y sambahin, pasalamatan, at akilain at ating paglingkuran sa isang paraan na ninanais niya sa bawat isa sa atin. Well, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi lamang ang pagdalo natin sa gawain ay bahagi ng ating paglilingkod sa Kanya. At winika ito ng banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo na sabi niya, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon kagaya ng inyong nakikita sa iba at lalo tigit kapag inyong nakikita ng panahon ay malapit na. So ito ay isang bahagi ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ganitong paraan ay tayo ay sumasamba sa Panginoon, nakikinig ng kanyang mga salita, nakakaroon tayo ng paggiya ng kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At isa pang bagay ay ang ating buhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay ito ay bahagi na ito'y siyang pinaka ultimate na bahagi na goal na ating paglilingkod sa ating Panginoon na siya'y mapaglingkuran natin sa bawat araw ng ating buhay, na ang kanyang mga salita ay naipapamuhay natin at ang kanyang kalikasan ay nakikilala at lumalabas o nakikita o nade-display sa bawat isa sa atin. So yan yung pinaka mainam na bagay na ating dapat makita. So, sa oras na ito ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipang ito. At ito ay isa
isa sa kalikasan o kalikasan ng Diyos. At ang bibigyan ko ng pansin is about God, the great I am. Yan ang ating bibigyan ng pansin. Dahil ang pinakita rito ng banal na kasulatan sa pagtatanong ni Moses. Tinatanong siya ni Moses na sabi niya, kapag ako ay pumunta sa Israel, sa iyong bayan, at sasabihin ko sa kanila, ako ang Diyos ng inyong mga magulang ay nagpakita sa akin, ngunit tatanungin niya, ano ang kanyang pangalan? Sino siya? So normally, ganun ang katanungan lagi. Kapag meron nagpakita sa iyo, meron nagsugo sa iyo, ay ang katanungan, sino ang nagsugo sa iyo? At ano ang kanyang pangalan? So, bigyan natin ng pansin at marahil ito ay isang bahagi lamang ng introduction para sa kung loobin ng Panginoon ay bigyan natin ng pansin sa mga susunod na pagtatalakay sa mga salita ng Diyos. So, sa bahaging ito ay isang bahagi ng introduction lamang, pero pag-uusapan natin ang kalikasang ito ng Diyos na God, the great I am. Now, sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay tayo na naniniwala sa Diyos. Tayo na naniniwala sa Diyos ay naniniwala tayo ng existence ng Diyos. Diba? Tama ba, mga kapatid? Naniniwala tayo sa existence ng Diyos. At ngunit maraming mga tao or may mga tao na sila ay naniniwala sa kaisipan o sa isang teorya ng especially yung mga atheist, yung mga taong pilit nilang pilit nilang dinidisprove o gusto nilang patunayan at gusto nilang i-prove na walang Diyos. Walang Diyos. At ang lahat ng bagay ay lumitaw lamang sa kanyang sarili. Ngunit, alam nyo, kung ang mga bagay dito sa mundong ito ay lumitaw lamang sa kanyang sarili, ay gaano kainam na ang mga bagay na ito ay nasa kanyang order, diba? Nasa kanyang kaayusan, nasa mainam na bagay. Ang lahat ay nasa order. So, makikita natin kung ang mga bagay ay basta lamang lumitaw, alam nyo, ang ilan sa paniniwala nila, ay yung tinatawag na the great theory, na the Big Bang theory, na meron lamang explosion na naganap, at doon sa pagsabog na yun ay saka lumitaw yung universe na yan, yung the Big Bang theory. At subukan natin na maglagay tayo, for example lang, just for an example, subukan ang isang uri ng pagsabog. Pag nagkaroon ng pagsabog, makikita nyo, pag sumabog yan, nakasasambulat yan at kakalat, at yung pagsabog na yun ay walang kaayusan. Nakukuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? Kapag mayroong isang bagay na pumutok o sumabog, makikita natin na ito ay kakalat lamang at wala sa kanyang order. But how come na yung universe na ito ay nasa kanyang kaayusan, nasa kanyang order? At ang buong sabihin natin ang planetarium o yung tinatawag nating solar system ay paano ito umiinog sa kanyang orbit na hindi sila nagbabanggaan sa isa't isa. You get my point? Paano na ang dati ay walang ganitong konsepto about sa solar system, but thank God
pinahintulot ng Diyos na may mga siyentipiko na maka-discover ng mga powerful telescope at makita nila yung setup ng tinatawag na solar system, na ang araw, ang solar system na meron tayo, kinaroroonan natin ang solar system na ito ay nasa gitna ang araw, at doon sa araw ay merong mga planetang umiikot sa tinatawag na kanyang orbit. Meron siyang pinaka-orbit na hindi siya lumalabas doon sa orbit na yun. Yung mga planeta na ating alam sa science, yung mula Mercury hanggang sa dati ay hanggang sa Pluto ito ay nasa kanyang orbit at di sila nagkakabanggaan. So ibig sabihin, hindi ito ang universe o yung ating solar system. Ang solar system ay isa lamang sa solar system ng napakaraming mga milyon at mga billions na mga, sabihin natin, mga solar system. Merong yung solar system natin na may araw at merong mga planeta ay isa lamang yan sa milyong-milyon na mga solar system. At alam kong napag-aralan yan sa siyensya. So, at tayo ay isa lamang. Ang ating solar system ay isa lamang dun sa napaka-vast na mga solar system sa tinatawag na galaxy. So, but my point is this, na kung ito ay basta lamang, mayroon lamang pumutok. I think kung yan ay pumutok lamang, may sumabong, mayroon tinatawag na Big Bang Theory, ay nakakalat lamang yan at wala sa order. But how come na ang tinatawag lahat, ang buong kaliwakan na hindi pa naaabot ng karunungan ng tao, lahat ito ay nasa kanyang order? Well, ang buong katotohanan ay merong isa na naglikha ng lahat ng mga bagay. Merong isa. So, merong isa na yan ay ang nag-iisang Diyos na naging dahilan kung bakit nag-exist ang mga bagay nito. So, pinakita ng banal na kasulatan, according to Hebrews chapter 11, ay mababasa natin ang ganitong bagay sa ilang talata rito sa chapter 11. Sabi roon, pinakita rito ng banal na kasulatan, verse 3, by faith we understand that the words were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible, kundi ang pinapakita rito, kung titingnan natin sa wikang Tagalog, sabi niya sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun yung sinabi ng John chapter 1, na ang sanlibutan ay kung wala ang salita ay walang malilikha kung wala siya. At sabi niya na ang sanlibutan, na ang mundong ito ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So ibig sabihin, ang paglitaw ng universe o ano pa mang sabihin natin, ang kalawakan at lahat ng mga bagay na narito, ito ay nagmula sa wala. Ito'y nagmula sa wala, hindi ito byproduct. Hindi ito yung mga bagay na ginagawa ng mga tao, yung bahay, di ba? Yung bahay ay gawa ito'y byproduct na lamang, galing sa kahoy, gawa sa kahoy, at ang kahoy galing sa puno, at ang puno ay lumaki sa forest. So ibig sabihin, yung bahay ay byproduct lamang ito ng
mga existing na dito sa ibabaw ng sanlibutan. Samantalang nang gawin ng Diyos ang mga bagay, ang langit at ang lupa, ito ay nagmula sa wala. Diba? Ito'y nagmula sa wala. So makikita natin so that what is seen was not made out of things which are visible. Hindi ito nanggaling sa bagay na nakikita na. So ito'y galing sa wala. Galing sa wala. At alam nyo, ito yung argumento na minsan ay katawa-tawa. Paano merong lilitaw mula sa wala kung wala ang Diyos? Diba? Kung walang Diyos, paano merong lilitaw mula sa wala? Kapag wala, dito, sa logic ng tao, kapag wala kang asahan. Ano mangyayari? Wala. Diba? What will happen if there's nothing? Exactly. Definitely nothing and absolutely nothing. Pero, bakit nagkaroon? Dahilan, merong nag-iisang nag-i-exist. At yan ay ang Diyos. So, yun yung bagay na ang teorya nila na sinasabi, ito ay bigla na lang out of nowhere, ay bigla na lang nagkaroon ng pagsabog at eto na, nagkaroon ng universe at ilang pang mga bagay. Pero, iniisip nila na ganito ang bagay na ito just to disprove na ang Diyos ay wala, ang Diyos ay hindi nag-exist. Kaya nga, alam nyo, ito ay isa sa pinakamalaking kasalanan ng tao at ang kanyang hindi kilalanin ang Diyos. It is unbelief. Ito'y kawalan ng pananampalataya. At ito, alam nyo, ang sabi ng Banal na Kasulatan, dito ang kagalitan ng Diyos ay darating. Well, alam nyo, hindi ang Diyos mag-aaksaya ng panahon sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya. Hindi niya, o wala siyang, gamitin ko yung salita na, He don't care kung ang tao ay ayaw maniwala. At pilit man nilang i-disprove ang existence ng Diyos, well, hindi nag-worry yung Diyos, sapagkat isang araw, mapapatunayan niya lamang na mayroong Diyos ngang nag-i-exist. Anong sabi rito ng Book of Romans chapter 1 verse 18? Na pinakita rito na ito ang consequence ng unbelief. Verse 18, ang sabi ng verse 18, sabi niya, Romans, sapagkat ang galit ng Diyos, ano sabi diyan? Romans 1:18. For the wrath of God, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan, kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. So sabi rito, unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Kanilang sinosuppress o kanilang pinipigilan. Parang yung isang tubig na sumisirit ay pipigilan nila. Yun ang sinosuppress. Who suppress the truth and unrighteousness. So ibig sabihin, dahilan sa kanilang hindi paniniwala sa bagay na ito, ay gagawa sila ng kasamaan para ipakita lamang nila na wala talaga ng ganitong bagay. Well, katulad na lamang ang ilan ay meron akong mga nakakausap na sabi niya, alam mo, hindi naman, ako matagal na ako nagsisigarilyo hanggang ngayon, wala naman nangyayari sa akin. Well, sabi nga ay, antay-antay ka lang.
So, kung walang, sa ganitong paraan ay sinasabi nila, they suppress the truth in unrighteousness. Sa kabila ng pagpapakita nila ng kanilang kawalan ng pananampalataya, gusto nilang i-prove na silang tama, silang malakas, silang totoo, gagawa sila ng mga bagay na opposite o kabaliktaran ng bagay nito upang ipakilala nila na wala nga ang ganitong bagay. Verse 19, because, dahilan sapagkat nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos. Because that which is known about God, ang mga bagay na patungkol sa Diyos ay pinahayag na ng Panginoon sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kanyang creation. Verse 20, sa pamamagitan ng kanyang paglikha ng mga nilikha niya, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging walang hanggang niyang kapangyarihan pagkat Diyos, upang sila'y walang madahilan. So, sa bahagi ito, yung pinakita ng verse 18, darating ang panahon, ang kagalitan ng Diyos ay mahahayag sa kanila na mga sinusuppress nila ang katotohanan sa pamamagitan ng kalikuan. Verse 21, for even though sapagkat kahit kilala nilang Diyos ay hindi nilawalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Sila ay sa kamangmangan, sa kabila ng kamangmangan ay nagsasalita ng kahambugan at ng pagpapalalo pa laban sa Diyos. Pero sabi rito, verse 22, pinapahayag nila na sila ay mga pantas, mga matatalino, pero sila ay naging mangmang dahilan sa kanilang pagpapahayag na yan. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, hindi na mamatay ng mga bagay na anong sabi diyan? Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, hindi na mamatay, yung uncorruptible nature of God, ng isang katulad sa larawan ng tao na nasisira, ibon, hayop na may 4 na paa at mga hayop na nagsisigapang. Sapagkat, pinapakita rito ang ganitong bagay. So, because of this unbelief, ang ganitong kawalan ng pananampalataya, dito rin naman ang galit ng Diyos ay ibubuhos sa kanila sa huling mga araw. But thank God mga kapatid, hallelujah, tayo ay binigyan ng Diyos upang ating kilalanin siya. Amen kasi amen. Binigyan tayo ng Diyos upang kilalanin natin siya. At paano yung mga bagay na narito sa mundo ay nasa kanyang order. Naalala ko yung isang pagpapahayag ng ating kapatid Branham sa isang hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, kung yan ay ordinaryo o basta na lamang lumitaw ang mga bagay rito sa ibabaw ng mundo. Sabi niya, paano nangyayari na ang puno ng mansanas ay sa mga panahon bago ang panahon ng winter, ay makikita na merong yung kanyang dagta ay bumababa doon sa kanyang ugat. At yung mga dahon ay nalalanta, natutuyo at nalalaglag. At pagdating ng spring, ay muli siyang bumabalik at nananalingsing papunta sa kanyang pagbubunga. So, ibig sabihin, ito ay merong kung sino na nag-design ng ganitong bagay. At ito ay ang Diyos mismo. So, balikan ko yung bahagi nating binibigyan ng pansin
Dahilan dito sa Book of Exodus ay nang ang Diyos ay magpakita kay Moses. Nang siya ay, si Moses ay kagaya ng ating napakinggan ng mga nakaraan, Moses is a runaway man. Isang taong tumakas, isang taong umalis from Egypt, pumunta ng Midian, sa kanyang kagustuhan na ma-recognize siya ng kanyang mga kapatid, ng kanyang kababayan na siya ay itinalaga ng Diyos para maging tagapagligtas para sa kanila. But sa kabila na pinipilit niyang ipakilala sa kanya na siya ay inilagay ng Panginoon para sa ganitong bagay, dahilan marahil ang kanyang ina ay hinubog siya ng ganito. Pinalaki siya na pinapaalala sa kanyang pangako ng Diyos mula sa kanilang ninunong si Abraham na isang araw sila ay dadalawin ng Diyos mula sa ganitong bagay. At naramdaman ni Moses ang ganitong bagay sa kanyang puso at gusto niyang ipakilala, pero sa kabila na siya ay recognize, siya ay kinagalitan nila at siya ay tumakas papuntang Midian. At sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay sa loob ng 40 taon ay kinalimutan niya na ang tungkol sa bagay na ito. Pero siya ay talagang itinalaga ng Diyos para sa ganitong klase ng gawain. At ng isang pagkakataon ay tinawag siya ng Panginoon sa isang habang siya'y dinadala niya ang kanyang ang pinapastolan niya ang tupa ng kanyang biyanan sa isang lugar, at ang kanyang pinagdadalhan ng mga tupa ng kanyang biyanan ay hindi niya iniisip na ito ay isang lugar na doon siya dadalawin ng Panginoon. Ito isang bundok na tinatawag na Horeb, at doon niya dinadala ang mga tupa. At isang araw ay ang Panginoon ay nagpakilala at nagpakita sa kanya sa isang pangyayari na isang mababang punong kahoy ay nagliliyab pero hindi siya naaabo. Nagliliyab pero hindi nasusupok. Nakikita niya yung malakas, yung lagablab doon sa punong kahoy, pero ang kanyang pinagtataka, hindi siya naaabo, hindi siya nakukonsume. At sabi niya, gusto niyang tingnan ang ganitong bagay, ngunit habang siya'y papalapit ay siya'y tinawag ng Panginoon. At dito sa verse 10 na ito, tinanin niyo yung pangungusap na ito. Diyan sa verse 10, ating tingnan. Sabi ng verse 10, sabi niya, lagay natin sa Tagalog. Sabi niya, ngayon ay sinusugo kita kay Paraon upang iyong dalin, iyong ilabas ang aking bayan mula sa ang anak ni Israel mula sa Ehipto. Ngunit si Moses, ang tanong niya sa verse 11, dito sa English ay ginamit yung salitang, but Moses said to God, who am I? Sino ako? Yan ang kanyang tanong. At sinabi ng Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas ang Ehipto? O ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel. Sabi niya, yun ang kanyang tanong, who am I? Sino ako? Can you imagine na sa panahong ito ay ang Egypt ang siyang pinakamakapangyarihang bansa sa panahong ito. Siya ang isa sa pinakamakapangyarihan sa panahong ito, pinakamayaman, at isa pa, si Paraon ay siya isa sa bilang hari ay siya ay halos kinikilalang Diyos sa bansa ng Egypt. At anong kanyang salita ay walang anumang pwedeng kumontra at walang pwedeng anumang sumansala, kamatayan ng sino mang sasansala sa kanyang mga salita. Kaya ang sabi ni Moses, who am I? Sino ako?
Ibig sabihin, I am nothing. Ako'y walang anuman, ako'y isang ordinaryong pastol na nagpapastol ng tupa. Sino siya na haharap sa haring ito? Well, alam ko na kuha niyo yung idea na yung punto na pinapakita ni Moses. Sino ako? Isang simpleng pastol haharap sa hari ng Egypt. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa verse 12, and he said, at sinabi niya, ako, tunay na ako'y sasaiyo. Tunay na ako'y sasaiyo. Well, Moses, ang sabi niya, sino ako? I am nothing. Ako'y walang anuman. Ngunit ang sabi ng Panginoon, tunay na ako ay sasaiyo. At ito ang tanda na iyong makikita, tanda para sa iyo, na kapag dinala mo, na sabi niya, ito ang tanda para sa iyo, na ikaw ay aking sinugo, kapag dinala mo ang bayan mula sa paglabas sa Egypt, ay sasamba kayo sa bundok na ito. This is a Mount Horeb, na siyang tinatawag na Mount Sinai. Ngunit, si Moses ay nagtanong sa Diyos, sabi niya, narito, ang bayan, ang anak ni Israel ay magsasabi, sabi niya, ako'y paroroon sa mga anak ni Israel at akin sasabihin, ang Diyos ng inyong mga magulang ay sinusugo ako. O sabi niya, ngunit sila, sabi niya, sasabihin nila, ano ang kanyang pangalan? Yan ang tanong, ano ang kanyang pangalan? Kung sasabihin ko na ako'y sinusugo ng inyong Diyos, ng iyong mga magulang, ang tanong nila, ano ang kanyang pangalan? Sabi niya, anong sasabihin ko? Ano ang iyong pangalan? At sabi ng verse 14, sinabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, sinabi ng Diyos kay Moses, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ng ako nga. Yung salita rito sa wikang Ingles, sabi niya, God said to Moses, I am who I am. I am who I am. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. So dito makikita natin yung verse 11, ang tanong ni Moses sa Diyos, sabi niya, sino ako? Sino ako? I am nothing. Sino ako? Pero dito naman, ang sabi ng Panginoon sa verse 14, sabi niya, I am who I am. Ako ay siyang ako nga. Ako yaong ako nga. At sabi ng verse 15, God furthermore said, sinabi pa ng Diyos kay Moses, itong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon. So yung tinutukoy rito na I am who I am, ay sinabi niya rito, ako ay sinugo ako sa inyo ng Panginoon. Yung sabi niya, ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Israel, ay sinugo ako sa inyo. Ito ang aking pangalan na magpakailan-kailan pa man, at siyang aking, ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinaka-alaala sa lahat ng mga salin ng lahi. So meron siyang isang pangalan na tataglayin sa lahat ng mga salit-saling lahi. Ito yung tinatawag na ang Panginoon. Yung salita niya na ang Panginoon, the Lord, ay ito yung tinatawag na tetragrammaton
na YSWS, na hindi ito yung pangalan ng Panginoon na sa panahon ng bayan ng Israel ito yung sinabi ng Panginoon sa isa sa Ten Commandments, na huwag niyong iwawalang kabuluhan ang aking pangalan. So yung salita ritong the Lord, na siyang tinatawag niyang I am who I am, na siyang the great I am, ang pinapakita rito. Alam niyo ang ibig sabihin ng Yahweh na ito, Yahweh, sa sa Hebrew word Yahweh, or ito yung tinatawag na YHWH or Jehovah sa ibang version, sa ibang salin. So, pero ang pinapakita rito ay ang ibig sabihin ng salitang the Lord or Yahweh or Jehovah ito ay yung tinatawag na the self-existing one. Siya na umiiral o siya na nag-exist. The self-existing one. Pag sinabing the self-existing one, ay ang pinapakita rito ay siya lamang ang nag-iisa. Siya lamang ang nag-iisa. Well, walang sino man na pwedeng maging self-existence. Di ba? Walang pwedeng maging self-existence. Tayo ay hindi tayo pwedeng mag-exist sa sarili natin. Alam niyo kung bakit? Tayo ay nangangailangan para tayo mag-exist. Diba? Para ka mag-exist, ay merong dahilan para ka mag-exist dito sa ibabaw ng salibutan. Ang dahilan ay ang ating mga magulang ay nag-asawa at tayo ay pinanganak. Diba? At kung ikaw man ay mag-exist, hindi ka pwedeng mag-exist sa sarili mo. Kailangan mo ng ano? Kailangan mo ng hangin, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng inumin, kailangan mo ng mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan para ka magpatuloy na manatiling nag-exist. Otherwise, kung wala mga bagay niyan, hindi ka na mag-exist. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ibig sabihin, upang ikaw ay manatiling buhay, kinakailangan mo, meron kang dapat na dependihan. You get my point? Meron kang dapat na dependihan. Merong kailangan mo ng hangin. Kailangan natin ng magandang atmosphere. Pero yan ang lahat ng yan ay dinesign ng Diyos para ang tao ay manatiling nag-exist. Pero ang Diyos ay nag-exist siya sa kanyang sarili. Wala siyang kailangang anuman. Dahilan, siya ay siya na nga. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi siya mag-i-improve. Hindi na siya mag-i-improve. Siya ay siya na nga. That's the word I am. I am what I am. Hindi na siya mag-i-improve pa, hindi na siya katulad ng tao. Ang tao ay pwedeng, ang tao ay dating wala. Diba? Sabi pa nga ng kasabihan, ang ilang mga tao ay nag-start from rag and to riches. From nothing to something. Diba? From nothing to something. Pero ang Diyos ay hindi na siya mag-i-improve. He is the great I am. Siya na, wala nang madadagdag sa Kanya, wala nang ma-improve sa Kanya, hindi mo na siya pwedeng turuan, hindi ka na pwedeng mag-suggest sa Kanya, lahat ay nasa Kanya sa Kanya na He exists by Himself. That's the great I am. Yun yung tinatawag na the self-existing one. So, nakikita natin dito ay merong
merong isa na nagsasabing, sino ako? That's Moses. Pero meron namang Diyos na nagsasabi, I am who I am. Ako ay ako nga. Na nakikita natin, kung ang tao ay kinakailangan niya, meron siyang dapat na dependihan. Diba? Ang sanggol, kapag siya'y pinanganak, kapag walang nag-alaga sa kanya, mamamatay siya. Diba? Kapag ang bata, ang sanggol ay may mga ina na di natin alam kung anong nasa kanyang puso't kaisipan. Marahil ito'y bunga ng isang pangyayari sa kanyang buhay na ayaw niyang maalala pa. Pagkatapos ipanganak, iwanan niya ang kanyang anak sa kung saan. At ang batang ito ay kapag walang nakakita sa kanya, hindi siya pwedeng mag-exist sa kanyang sarili, siya ay mamamatay. So, walang sino man, at kahit man ang mga bagay rito sa ibabaw ng mundo, ay hindi siya pwedeng mag-exist sa kanyang sarili, kailangan niya ng mga bagay, meron siyang dinadependihan. Kahit ang mga pananim, ang pananim ay kailangan ng magandang ulan, magandang lupa, magandang panahon, at kung hindi magkakaroon ng ganitong bagay, hindi siya magpapatuloy, siya ay mawawala. Ngunit, ang Diyos, mga kapatid, He exists by Himself. Ano sabi pinakita ni Paul, nang siya'y pumunta sa lugar ng Athens. Sa chapter 17 ng Book of Acts, tingnan natin ang chapter 17 sa verse 22 ng Book of Acts. Nang siya ay nasa lugar ng tinatawag na Mars Hill, at nang tumayo si Pablo sa isang lugar, that's verse 22, tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at siya'y nagsabi sa mga tao ng Atenas. Sabi niya na pag napansin ko na kayo ay masyadong relihiyoso sa lahat ng mga bagay, at sa aking pagdadaan ay nakakita ako ng mga bagay na inyong sinasamba. At nakakita rin ako ng isang dambana, isang altar na merong nakasulat na sabi niya sa Diyos na hindi nakikilala. So masyado silang reliyoso, gusto nilang mangolekta ng mga Diyos, at kung meron pang bagong Diyos na makikilala sila, ay ilalagay nila doon sa kanilang collection. So ganyan sa unang panahon, mga kapatid. Ganyan sa unang panahon. Sa unang panahon, ang interest ng mga tao ay bagong klase ng Diyos. Dahilan yung mga Diyos ng araw ay meron lamang sila mga special, parang specialty o specialize sila sa ganitong klase ng bagay. Diba? Si Baal siya ay Diyos ng harvest. So, meron namang, yun yung mga pagan, di ba? Meron silang Diyos ng harvest, meron silang God of fertility, di ba? Ang ilan ay sumasayaw sa bando kapag wala silang anak, at humingi sila doon at iniisip nila yung Diyos, yung God of fertility ay magbibigay sa kanila. So, ganoon ang kanilang pagkilala. Merong Diyos na special sila sa ganitong klase ng bagay, at yung Diyos na ito ay hindi niya kayang gawin yung ibang bagay. So bawat Diyos ay may kanya-kanyang specialize sila sa bagay na ito. At ganoon ang kaisipan nung unang panahon. Ito'y tinawag ni Apostol Pablo na panahon ng times of ignorance. Panahon ng kakulangan ng kaalaman, pagkakilala. Kaya sabi naman ni Pablo, ay nakakuha siya ng pagkakataon, sabi niya, ang Diyos na hindi niyo nakikilala, yun ang ipapakilala ko sa inyo. Sabi niya,
Therefore, what you worship in ignorance, this I proclaim to you. Sa verse 24, sabi niya, ang Diyos na lumalang ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na narito, siya palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi siya tumatahan sa mga templo na gawa ng kamay ng tao. Well, yung mga taga-Atenas, it sounds interesting. Na medyo interested sila sa ganitong bagay. Imagine yung Diyos na pinapakilala ni Paul ay hindi tumatahan sa templo. At yung Diyos na kanyang pinapakilala ay Diyos ng langit at ng lupa. So malaki yung kanyang sakop ng kanyang authority. At di siya tumitira sa templo. At sabi niya sa verse 25, siya hindi rin pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na tila baga, ano yung sabi niya? Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. So, ganito yung idea nila sa mga pagan gods. Kailangan nila ng ganitong bagay, kinakailangan mo ibigay ang ganitong alay sa kanya. Pag hindi mo binigay, magagalit ang Diyos na yan. Magpapadala siya ng mga sumpa at ilang pang mga bagay. So, sa takot nila, ay binibigay nila yung mga ganitong alay para sabihin nila, hindi sila. Pero sabi niya, siya'y hindi pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao as though he needed anything. Na tila baga na siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin, hindi niya kailangang paglingkuran, hindi niya kailangang bigyan siya ng isang bagay. Hindi niya kailangan. Well, sometimes sa mga panahon ng mga trahedya, mga sunog, yung mga tao ay dala-dala yung kanilang santo. At sabi niya, salamat na lang at nailigtas ko ang aking santo doon sa naglalagablab na kanilang bahay. So, it seems na nangangailangan siya ng ganitong klaseng paglilingkod. Pero ang Diyos na pinapakilala ni Paul, sabi niya, hindi niya kailangan ng anuman. He needed, sabi niya, as though he needed anything. He needed nothing. Bagkus, siya pa nga ang nagbibigay sa lahat ng mga tao. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. Ibang klase itong Diyos na pinapakilala ni Paul sa kanila. Ang Diyos na pinapakilala niya ay, sabi niya, siya ang nagbibigay buhay sa iyo. Siya ang nagbigay ng hininga sa iyo. Siya, bakit ka nag-i-exist? Ay dahilan ikaw ay pinagkakalooban niya. He himself gives all people life and breath and all things. At lahat ng mga bagay. So, ganun ang pagkakaiba ng tao sa Diyos. Ang Diyos, yung tinatawag nila na mga Diyos-Diyosan ay merong kinakailangan na paglilingkod. Pero sabi niya, ang Diyos na aking pinapakilala sa inyo, wala siyang kailangang anuman. Siya pa nga ang nagbibigay. Ginawa niya ang lahat ng tao, sabi niya, ginawa niya ang mga tao mula sa isang tao. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. At sabi ng verse 28, tingnan natin ang verse 28. Sabi rito, sapagkat sa kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos
At mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinasabi ng ilan sa inyong sariling manunula, sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. For in Him we live and move and exist. Sa Kanya, sa pamamagitan niya, tayo'y nabubuhay, tayo'y nakakagalaw, at tayo ay umiiral. So, ang ating kalalagayan ay hindi pwedeng sabihin ng tao na siya'y self-existent. Sabi pa nga ng kasabihan, no man is an island. Hindi niya pwedeng ihiwalay ang kanyang sarili to exist by himself. Meron siyang kailangan. Meron siyang kailangan. Pero ang Diyos na ito ay as a self-existent or the self-existing one, yun yung tinatawag na Yahweh or the Lord na tinranslates sa English, but ito ay ang Diyos na umiiral sa kanyang sarili. At kung titingnan natin ang ilang talata sa banal na kasulatan, kung ating bibigyan ng pansin ang bagay na ito. Well, makikita natin na ang Psalms chapter 83, Psalms 83 verse 18. Tingnan natin ang Psalms 83 verse 18. Ang verse na yan ay nagsasabi sabi rito, babasahin ko muna sa English. Sabi niya, that they may know that you alone, whose name is the Lord, are the most high over all the earth. Upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah or Yahweh. Nasabi niya na ito ang iyong pangalan, whose name is the Lord. Siya ang kataas-taasan na siya ang the most high over all the earth. So, ang pinapakita rito ay siya ay umiiral at siya ang noon, ang ngayon, at ang bukas na hindi siya nagbabago. Ang kanyang kalikasan ay siya na nga. Ang Book of Malachi chapter 3 verse 6 sabi niya, ako ang Panginoon, ako ay hindi nagbabago. So, samantalang meron pang isang verse na gusto kong bigyan ng pansin. Ang chapter 86. So, balikan natin yung verse 18 ng chapter 83. Ang gusto kong bigyan ng pansin dyan, yung salita sa wikang Ingles ay pinakita ron yung salitang, that they may know that you alone. Yung salitang alone, ikaw na nag-iisa, na ang pangalan ay Panginoon, na siyang kataas-taasan. So ito yung idea ng the Lord or the self-existing one, na siya na umiiral, na nag-iisa. Isa pang verse, chapter 86 verse 10. Sa verse 10, sabi rito, sapagkat ikaw ay dakila, gumagawa ka ng kagilagilas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Sa verse na ito,
Verse 10, yeah. For you are great and do wondrous deeds, you alone are God. So dito yung ideyang ito ay pinapakita na meron lang nag-iisang Diyos na nag-i-exist. Meron pang pinapakita na ang book of Isaiah ay pinakita, sabi niya, bago ako ay walang ibang Diyos. At kahit pagkatapos ko ay walang iba. Ni kahit man sa tabi ko ay walang iba. So, nag-iisa lamang meron lamang pinapakitang ganitong bagay. So this is the idea. So yung pinapakita rito sa Exodus chapter 3 na ating binibigyan ng pansin ay pinakita rito ng Panginoon na sabi niya, I am that I am. Siya yung nabubuhay, siya yung salitang, hindi yung salitang I was and I will be. Hindi niya ginamit na, alam niyo tayo, pwede nating gamitin yung I was, dati ganito ako, pero ngayon ganito na ako. Diba? Ganun yung idea natin. Ganun yung tao. Mula sa I was, yung dati ikaw ay parang sabihin natin, wala, pero ngayon ay ganito ka na. Pero meron ka pang inaasahang pwedeng mangyari sa susunod. Diba? In the future. Pero ang Diyos ay hindi na maaring magbago pa. Siya ay siya na nga. Siya ay siya na nga. At ang isang bagay na pinapakita rito, ang isang mahalaga ay ang buhay ng isang tao ay magkaroon ng ugnayan dito sa Diyos na ito. Diba? Sa Diyos na ito na siya na nga, at mamaya makikita natin kung ano yung bagay na mangyayari sa Kanya. Pansinin ninyo ang statement ni Apostol Pablo bago ko puntahan ang ilang mga bagay. Sabi ni Apostol Pablo ay sa kanyang pangungusap sa 1 Timothy chapter 1. Wika rito ni Apostol Pablo para sa kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. Sa verse 12 ng 1 Timothy chapter 1. Sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord. Sabi niya, aking pinapasalamatan si Kristo Jesus na ating Panginoon, na siyang nagpalakas sa akin at ako'y inari niyang tapat at kanyang inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Na bagamat ako, I was formerly what? A blasphemer, a persecutor, a violent aggressor. Sabi niya na dati ng una, pinapakita natin yung kalalagayan ng tao, na nang una ako'y naging mamumusong, manguusig, nag-aalipusta, gayon may kinahabagan ako. Gayon may kinahabagan ako. Ako'y tumanggap ng kahabagan dahilan ginawa ko ito sa kawalan, di pagkaalam at sa kawalan ng pananampalataya. Ito si Pablo nung una. Ito siya. Pero ang pinakamainam na bagay ay nang makilala niya ang the great I am. Ang dakilang Panginoon ng Diyos, nang kanyang makilala ito. Ano ang nangyari sa kanya? At sabi rito, at verse 14, at
totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. At ang biyaya ng Panginoon ay sumagana na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Na ito'y totoong, sabi dito, at totoo ang pasabi, tama yung verse 15, totoo ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang Pangulo sa mga ito. So ang unang kalalagayan ni Paul, sabi niya, I was formerly a blasphemer, persecutor, violent aggressor, pero sabi niya, ako sa kanyang presenting buhay, ako ay tumanggap ng masaganang biyaya. Ako'y tumanggap ng masaganang biyaya. At, sabi niya, pinakita niya na kung si Kristo Jesus ay naparito sa ibabaw ng sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan, sabi niya, ako ang pinakapangulo nila. Ako ang kanilang pangulo, pinakapuno, ulo ng, sa tinatawag na kasalanan. Ngunit sa ganitong bagay, dahilan, verse 16, gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin sa Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsasampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Pinakita niya na sabi niya, ako ay ginamit ng Diyos upang maging halimbawa yung aking naranasan na dating ganito ang aking buhay, ako ay ginawang halimbawa sa sino man na nalalapit sa ating Panginoon na ako ay dating nasa ganitong buhay, ako'y kanyang binago at kanyang binigyan ng kahabagan at ng kaawaan. So mula sa ganitong siya ay dati na mga mamumusong, siya ay isang violente persecutor, ngunit siya ay nakasumpong ng biyaya. Ako ay nilagay ng Panginoon. Alam nyo, kapag merong isang produktong ilalabas ang isang kumpanya, ay meron silang tinatawag na prototype. Diba? Merong prototype na ito ang magiging itsura ng bagong produkto na aming ilalabas. At sinabi niya, ginamit ako ng Panginoon na halimbawa. And Paul became a prototype na sa kanya, ginawa siyang halimbawa na sa kabila na siya ay isang pusakal na kriminal at mag-uusig, pero siya ay nakasumpong ng biyaya at siya ay binago ng Panginoon, at nang siya ay binago ng Panginoon, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinagkatiwalaan pa siya na gawin siyang mangangaral at tagapag-ingat ng Ebanghelyo at maging daluyan ng biyaya ng Diyos papunta sa ilan at sa mga marami. Ginawa siyang prototype. At sabi rito, yet for this reason, I found mercy so that in me, as the foremost sinner, pinapakita niya, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life. Ano ang gagawin ng Diyos na siyang, sabihin natin, ginamit natin yung salita, the self-existing one. Siya na nasa Kanya ang lahat ng kalikasan, katangian, lahat ng bagay. Well, ano ang bagay nating kailangan? Lahat ng ito ay nasa Diyos. Amen kayo sa amen. Lahat ng bagay ay nasa Diyos. Now, pagkatapos nito, ano ang nangyari? Ano nangyari sa chapter
1 Corinthians chapter 15. Well, si Paul, dating persecutor, violent person, ang sabi ng Book of Acts, lahat ng makikita niya, dahil binigyan na siya ng pahintulot, meron na siyang permit galing sa high priest doon sa Damascus, lahat ng kanyang makikitang Kristiyano ay kanyang kakaladkarin at kanyang ibibilanggo sa Jerusalem at kanyang uusigin sila up to the point na sila ay magsalita sila ng laban sa kanilang pananampalataya. At kung hindi nila gagawin yon, ay sila ikukulong and to the extent ay pwede silang ipapatay. Dahilan sa sa violation ng law of Moses. So yun yung kanilang basis na gagawin. So ganun ka-aggressive si Paul at ganun ka-violente ang kanyang ginawa sa mga mananampalataya. Pero siya sa ganitong ganitong kalalagayan, siya ay nakasumpong ng biyaya. So from Saul of Tarsus to Apostle Paul, bilang apostol ng ating Panginoon. At anong sabi ni Apostol Pablo dito sa kanyang pangungusap sa 1 Corinthians chapter 15. Tingnan natin chapter 15 verse 10. Ano sabi dito sa chapter 15 verse 10? Sabi niya, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sabi niya, ako nga'y ako. Ibig sabihin, kung ano ako ngayon ay dahilan sa biyaya ng Diyos. I am what I am. By the grace of God, I am what I am. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin na hindi nawalan ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa sa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasagana at gumagawa sa akin. Siya ay katulad ni Moses. Who am I? Sino ako? Sino ako? Pero ito si Saul of Tarsus, pinakita niya talaga kung ano siya, I was. But by the grace of God, I am what I am. I am what I am. Ang pinakamainam ay magkaroon tayo na ugnayan dito sa Diyos na ito. At ang gagawin ng Diyos sa buhay ng isang taong ito ay ikaw, from nothing you will become something. From sinner you will become a saint. From nothing, mula sa isang walang kwenta, walang kabuluhan, ay ikaw ay gagawing isang makabuluhan sa kanyang harapan. Dahilan dito sa nag-iisa na nagtataglay ng lahat ng kanyang katangian, kapangyarihan, at siya lamang ang kayang gumawa ng transformation sa tao. Well, pwede ang tao magsabi, I am from rag to riches, but still it is nothing. Amen, can I say amen to that? Kahit ang tao ay magkamal ng kayamanan sa ibabaw ng sanlibutan ito, sabi pa ng ating Panginoon, makamtan man niya ang lahat ng kayamanan, karangyaan, katanyagan, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo, kung siya'y ang kanyang kaluluwa ay mawawala sa kanya, ano ang kanyang ipapalit para sa kanyang kaluluwa? Still, he is nothing. He is nothing. Wala pa rin siya, wala pa rin kabuluhan ang kanyang buhay. Ngunit kapag ang biyaya ng Diyos ay gumawa sa buhay ng isang tao, he will become a saint.
Siya ay magiging isang banal sa harapan ng Panginoon at siya ay magiging makabuluhan sa kanyang biyaya. By the grace of God, I am what I am. You know, what happened to Moses? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, dahil ang tanong niya, sino ako? Sino ako? I am nothing. I'm just a shepherd. Wala akong anuman. Sino ako para humarap kay Pero? Pero ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ano yun? Ang sabi ron, ako ay totoong sasaiyo. Certainly, I will be with you. Buong katotohanan, ako ay sasaiyo. Yun ang chapter 3 verse 12. Ako'y sasaiyo. At ang sabi ng Panginoon kay Moses dito sa ganitong pangungusap. Puntahan muna natin Exodus chapter 6. Exodus chapter 6, sabi ng verse 1. Well, ang task ng Diyos kay Moses ay hindi napakadali. Alam niyo kung bakit? Hindi lamang siya haharap sa makapangyarihang hari ng Egypt upang ilabas ang milyon-milyong mga anak ni Israel mula sa palabas sa Egypt. Gaano ka bigat ang task na ito? Mula sa pagkaalipin na walang ibang source ng workers si Pharaoh o ang Egypt maliban sa mga anak ni Abraham, anak ni Israel. Sila lamang yung kanilang workers. At ang workers na ito ay wala silang ibang pinasweldong ibinibigay kundi pinapakain lamang sila. At anong mangyayari kapag ang buong Israel ay nawala sa Egypt? Well, parang sabi pa nga, hindi lamang sila talaga mapipilayan, babagsak ang kalalagayan ng Egypt. Dahil ang lahat ng workers nila ay mga Israelites. At ganon kabigat yung task na binigay ng Diyos kay Moses upang ilabas ang bayan. At hindi lamang yun, ang Diyos ay nagbigay na rin ng kaalaman kay Moses. Sabi niya, hindi basta-basta papayag si Paraon. Hindi siya basta-basta papayag na ibigay o palayain ang bayan ng Israel, kundi siya ay magiging matitigas ang kanyang puso, kundi at sa ganung paraan naman ay magiging daan upang mamultiply ko ang aking kapangyarihan upang maipakilala ko ang aking sarili. Now, bukod sa pinakita niya yung salitang I am that I am, ay mabasa natin ito, puntahan muna natin ang chapter 6 ng Book of Exodus. Sabi rito, at ang Panginoon ay nagsabi kay Moses, ngayon ay makikita kung ano ang aking gagawin kay Paraon. Sabi ng Panginoon kay Moses, ngayon iyong makikita kung ano ang aking gagawin, kung ano ang gagawin ko kay Paraon. Sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay, ay palalayain ko, payayaunin ko niya sila, at sa pamamagitan ng isang malakas na kamay, ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain. So, pinapakita niya na meron siyang gagawin bago ang Israel ay palayain.
ang wikang Ingles ay pinakita rito, under compulsion. Ibig sabihin, mapipilitan siya. Hindi siya magbibigay ng blessing, hindi katulad ng paglaya ang paglaya ay merong kasamang blessing. Dito, hindi siya papayag kundi siya ay mapipilitan. Under compulsion ang ginamit na verse dito, na term dito. Under compulsion. Under compulsion, He will let them go, and under compulsion, He will drive them out of this land. Verse 2. God spoke further to Moses. Ano sabi diyan sa verse 2? Sabi niya, at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. I am the Lord. Muli ginamit yung salita ritong Yahweh. Jehovah. Yung tetragrammaton na yan na YHWS na the self-existing one. The self-existing one. God spoke further to Moses and said, I am the Lord. I am Yahweh. I am Jehovah. Sabi ng verse 3, ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh or Jehovah, ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Meaning to say, sa panahong ito, is another manifestation ng kanyang gagawin. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Sa panahon ng Exodus, ito ay paglalarawan, hindi lamang ito pinakita niya, babasahin ko yung verse 3, sabi niya, I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as what? As God Almighty. Anong sabi sa chapter 17 ng Genesis? Sabi niya, I am God Almighty. Display natin yung Genesis 17 verse 1. Sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun yung pinakita niya, Genesis 17:1. Sabi niya, at na si Abraham ay 99 years old na, sabi niya, nakapakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalang ito, dito niya ipinakilala ang kanyang sarili kay Abraham, Isaac, and Jacob. Sa pangalang ito na Diyos na makapangyarihan. Sa pangalang Diyos na makapangyarihan, ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ay naroon sa Kanya. Amen. At lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Diba? Sinabi niya, ano ang bagay na mahirap sa akin dahilan ako ang makapangyarihang Diyos. Sabi ng Panginoon kay Abraham, tinawag niya at nang bibigyan niya ng anak si Abraham, ay inintay niya muna ang pinili niya, hindi niya pinili hindi niya pinili na si Sarah ay maganda ang kanyang bahay bata, kundi pinili niya na si Sarah ay baog. At hindi lamang baog, kundi pinatanda pa niya si Abraham at si Sarah. At nung matandang-matanda na sila na wala ng pag-asa, ay saka ang Diyos nagsabi, bibigyan ko kayo ng anak. Dahilan, doon niya ipapakita na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, sometimes, kapag ang Diyos gustong i-manifest ang kanyang sarili, minsan dinadala niya tayo sa mga bagay na napakahirap.
Dahilan kapag ang bagay na madali ay hindi masyadong nade-display yung kanyang kapangyarihan. Narinig niyo ba ako, mga kapatid? Kapag ang isang bagay ay simple, kapag ang isang bagay ay madali, well, kahit sa panahon ni Moses, nang ginawa, hinihagis ni Moses ang kanyang tungkod, naging ahas. Di ba lang napakislot si Moses, si Pharaoh? Sabi niya, it is just a cheap, magician trick. Pero, dito, ang ginawa ng Diyos, ay ginawa niyang baog si Sarah. Hindi lamang baog, sinabing baog, imposibleng magkaanak, at ginawa niya, inantay pa niyang tumanda ng tumanda. At kung kailan siya matanda na, doon ang Diyos nagsabi, bibigyan ko kayo ng anak. Kaya tumawa na lamang si Abraham. Pero doon niya ipinakilala na siya'y Diyos na makapangyarihan. Nang dinalaw niya si Abraham at si Sarah doon sa tolda, nang sinabi niya, sa susunod na taon, sa panahon ng buhay, dadalawin ko si Sarah at siya'y maganganak at maglilihit manganganak ng isang lalaki. Andun si Sarah sa likuran ng tolda tumatawa. Ako, kung kailan ako matanda na at lipas na ang panahon, dating isang baog at lipas na sa panahon, ngayon ako'y magkakaanak. Ang sabi ng Panginoon, bakit tumawa si Sarah? Meron bang bagay na mahirap sa Diyos? Dahilan siya'y Diyos na makapangyarihan. Dito niya pinakilala ang kanyang sarili as God Almighty. As God Almighty, He manifests Himself kay Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty. Pero ngayon, sabi ng Panginoon kay Moses, ngayon, ibang pangalan ang ipapakilala ko sa inyo. Ano sabi rito? I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob. Balikan natin Exodus 6. As God Almighty, but by my name, Yahweh, by my name, Jehovah, I did not make myself known to them. Ibig sabihin, ngayon nila makikilala ang aking pangalan. Ngayon nila makikilala na ako, si Yahweh, ako ang Panginoon. Ako, the self-existing one. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay nasa akin. And you know what happened, mga kapatid? Pero dito, anong ginawa ng Diyos kay Moses? Dahilan ng pinakita niya. Can you imagine? Hindi lamang siya nagpakilala. Well, yung salita, mga kapatid, yung kalikasan ng Panginoon, that is God Almighty. I can say it is sufficient enough. It is sufficient enough. Ibig sabihin nyo, God Almighty or Almighty God is El Shaddai. The nourisher, the breasted one. Ang Diyos na nagnonourish, na makapangyarihan sa lahat, pero meron siyang panibagong pagpapakilala. Dahilan ano ito? Ibang bagay sa panahon ng Exodus. Alam niyo kung ano ito? Sa panahon ng Exodus, ito ay redemption. Do you get my point? This is now is redemption. Ito ay pagtubos. Ito ay pagkuha ng kanyang bayan mula sa pagkaalipin. At dito niya ngayon i-display yung He is Yahweh. He is the Lord. Siya ang Panginoon. She is the self-existing one.
lahat ng bagay. At tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Ang kanyang tinawag ay isang simpleng pastol na merong isang tungkod. At sabi ng Panginoon kay Moses, sabi ni Moses, Panginoon, sino ako? Ano ang aking gagawin? At sabi ng Panginoon sa kanya, ano nasa iyong kamay? Sabi niya, hindi nila ako paniniwalaan. Ngunit sabi ng Panginoon, anong nasa iyong kamay? Sabi niya, isang tungkod. At sabi niya, hagis mo ang tungkod na yan. At sabi niya, sa pamamagitan ng tungkod na yan, ay diyan ka gagawa ng makapangyarihang mga gawa. Sa pamamagitan ng tungkod na yan, diyan mo gaganawin ang lahat ng mga himala at kababalaghan sa lugar ng Egypt. Now mga kapatid, tingnan natin ang chapter 7 ng Book of Exodus. Verse 1, and the Lord said to Moses, sabi ng Panginoon kay Moses ito, tingnan mo, look at this. From nothing, who am I? Anong ginawa ng Diyos kay Moses? Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Nang siya'y gawin ng Diyos, na sabi niya, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ibig sabihin, wala nang magagawa si Paraon sa kanya. Hindi siya ginawang ka-level ni Paraon. Hindi niya sinabing, gagawin din kitang hari para makipagbaka sa kanya. Well, sabi ng Panginoon, gagawin kitang Diyos kay Paraon. Kapag Diyos, anong gagawin ni Paraon sa Diyos? Wala siyang ibang gagawin kundi sumunod. Wala siyang ibang pwedeng gawin kundi mag-obey. At dumating ang panahon na yumukod at sumuko sa kanya. You know what is worship? Ang worship ay pagsuko, pagsamba, pag-surrender. Dahilan, wala ka ng ibang pwedeng gawin, hindi mo na kayang lumaban sa kanya. Hindi mo siya kayang labanan. Kaya, sa bandang huli, tumitigas ang puso ni Paraon at patuloy siyang nagmamalaki at nagsasabing, sino ang iyong Diyos? Sino ang Diyos na yan? Pero, later on, lalambot ang kanyang puso. Sabi niya, ipanalangin mo ko sa Diyos. At mananalangin at mawawala ang palaka, mawawala ang graniso, mawawala. But all of a sudden, lalabas uli yung kanyang matigas na puso. Pero sa pinakabandang huli, si Paraon ay sumuko na. Yumukod siya at sinabi, umalis na kayo sa lugar na ito. Pumapayag na ako, umalis na kayo sa lugar na ito. Why? Dahilan dinisplay ng Diyos yung kanyang siya nga. Siya na nga mismo. Ano man ang bagay na na pwede niyang gawin, ay ginapi niya ang lahat ng mga klase ng mga Diyos sa lugar ng Egypt. At dinisplay niya ang pangalang, ako ang Panginoon. The self-existing one. And brothers and sisters, sa ganitong bagay, dito niya ay pinakilala kailan sa panahon ng redemption. Sa panahon ng pagtutubos, sa panahon ng paglalabas ng kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Kaya't makikita natin, ang mahalagang bagay na makikita natin sa buhay na ito, Moses is from nothing. But
he become something and siya ay ginawa ng Diyos sa kanyang layunin nang siya ay mahawakan ng kamay ng nag-iisang, nag-i-exist at umiiral. Now mga kapatid, alam niyo ba na yung ganitong katangian ng Diyos ay hindi ito kailanman, ito'y siya na mismo. Ito'y siya na nga at wala nang iba pang bagay. Mula noon ay hindi siya nagbabago at hanggang sa ating panahon ay siya'y nananatiling gayon. Ito ay, sa Diyos ay marami pang bagay na pwede niyang ipakita. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Maraming mga bagay na nabasa natin sa Biblia na makapangyarihang ginawa ng Diyos, pero meron pang mga bagay na kaya niyang gawin higit pa sa mga bagay na ginawa niya. Dahilan siya ay siya nga. At sabi rito ng isang verse na nagsasabi ng Hebrews 11 verse 6, at dito tayo magtatapos. And verse 6, sabi ng Hebrews 11, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumanampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Pero hindi ko nakita diyan yung gusto kong ipakita sa inyo. Tingnan natin sa wikang Ingles. Anong sabi sa verse 6? And without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Must believe that He is. Siya na nga. Siya nga. Ibig sabihin, kung ano ang bagay na iyong kailangan, He is. Kailangan mo ng kagalingan, He is. Kailangan mo yung provision, He is. So name it. Ibig sabihin, fill in the blank. He is. That's the self-existing one. He is the great I am. I am, and then name it. Whatever you need, He is. All the things that you need is to have faith in Him. Because He is. He is the Lord. Lahat ng bagay, nang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, pagkakait niya ba ang mga bagay na ating kailangan sa buhay na ito? Hallelujah. Dahilan, siya na nga. He is the great I am. He is the great I am. Praise God. Purihin ang Diyos. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Mula siya lamang ang nag-i-exist sa kanyang sarili. Tayo ay dependent. Tayo ay nangangailangan. Tayo ay hindi pwedeng mabuhay. Hallelujah. Na nag-iisa. Kailangan natin siya. At ang pinakamainam kapag siya ay gumawa sa buhay, hallelujah, ng bawat isa ng mga anak ng Diyos at mga mananampalataya, ikaw rin naman ay gagawin niya kung ano ang kanyang layunin sa iyo. Ano man ang kanyang layunin sa iyo, ay kaya niyang gawin. Ano man ang kanyang purpose,
anuman ang kanyang plano, anuman ang kanyang nilalayon, walang bagay na makakapigil because He is the great I am. Hallelujah. Yes, amen. Sarap awitin ang awit na nagsasabing, I am the God that healeth thee. You know what? Healing. Ang healing ay hindi lamang ito may kilalaman sa karamdaman. Ang healing ay ibig sabihin pagbabalik sa dating kalalagayan. Healing means restoration. So, ang Diyos ay kayang magpagaling. He can make you whole again. Yung salitang healed o yung heal ay pinapakita yung ibabalik ka sa dating buo ang iyong kalalagayan. Hallelujah. You are the God that healeth me. You are the Lord, our healer. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang merong kakayanan na gawin kami kung ano ang iyong kaisipan, ano ang iyong nais. Lord, kami ay sisigaw na kagaya ni Moses, who am I? Sino ako? Ako'y walang anuman. Ako'y walang kalakasan. Ako'y walang magagawa. Ako'y walang anuman sa buhay na ito. Sino ako? Ngunit Lord God, hallelujah, hindi mahalaga kung sino kami, ang mahalaga ay kung sino ka, Panginoon. Kung sino ka naggagawa sa amin, kung ano ang iyong nais, ano ang iyong layunin sa bawat isa sa amin. O Lord God, kanuman kahirap ang bagay na iyong ginawa, ang bagay na kalalagayan ng dalawang mag-asawang ito na si Abraham at ni Sarah. Inintay mo sila at dinala mo sila sa pinakasukdulan ng kawalan ng pag-asa. Kawalan na wala na silang magagawa sa kanilang sarili. Ngunit Lord, hallelujah, Ikaw ay nagpakilala na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa panahon ng iyong ilalabas ang iyong bayang Israel ay hindi ka lamang napakilalang Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi Ikaw ay nagpakilala, ako ang Panginoon. I am the great I am. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos sa oras na ito. Ganito ang aming kalalagayan, Panginoon. Hallelujah, walang anuman, walang kakayanan sa buhay na ito, Panginoon. O Lord God, katulad ni Moses, nagsikap siya sa abot ng kanyang makakaya, nagsikap siya na ipakilala sa kanyang bayan kung na siya ay tagapagligtas. But Lord God, sa lahat ng kanyang pagsisikap, siya'y nabigo at siya'y humantong lamang sa discouragements at sa hopeless na kondisyon ng kanyang puso at kanyang kinalimutan ang ganitong uri ng pagkatawag. Siya'y tumakas at pumunta sa Midian, kinalimutan ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa takdang panahon, hallelujah, Ikaw ay nagpakilala sa kanya, Panginoon. At siya ginamit mo para sa iyong sakdal na layunin. Iyo siyang ginamit na instrumento sa iyong kamay, Panginoon. O Lord God, hallelujah, dahilan anuman ang malalagay sa iyong kamay, Panginoon, Lord God, sila ay maging makabuluhan. Sila'y walang anuman, ngunit sila'y maging makabuluhan. Sila ay magagamit sa iyong kamay, Panginoon, once na sila'y malagay sa iyong kamay. Lord, salamat sapagkat kami ay iyong tinawag, Panginoon. Sapagkat kami ay iyong hinango, Lord, mula sa isang lusak, Panginoon, at mababang kalalagayan ng aming buhay. At ngayon, Panginoon Diyos, kami ay nasa iyong kamay. At kami ay gagawin mo ng ayon sa iyong kaisipan, ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong nais, Panginoon, sa iyong mga anak sa uling mga araw nito, because you are the great I am. Hallelujah. Panginoon Diyos, sa uling mga araw nito,
Naniniwala kami na lahat ng bagay na aming kailangan sa buhay at sa layunin mo, Panginoon, ay nakahanda ng lahat sa bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, nais ka naming kilalanin, not just, hallelujah, the Almighty God, but Lord God, hallelujah, kikilalanin ka namin as the Lord, the Yahweh. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Panginoon na kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. O Lord God, meron kang iglesyang, hallelujah, huhubugin sa uling araw nito at ilalagay sa ibabaw ng sanlibutan, Panginoon, at doon mo sa pamamagitan nila ay papakilala mo na ikaw ay ikaw nga, Panginoon. O Lord God, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, aming patuloy na nilalagak ang aming buhay sa iyo, Panginoon. We are nothing, Lord. Hallelujah. Kagaya ni Pablo, Panginoon, siya ay hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagat siya mismo ang unang umusig sa iglesia. Ngunit Lord God, sa kabila na siya ay gayon, siya ay kinahabagan ng iyong biyaya. Ang biyaya mo, Lord, ay pinasagana mo sa kanya at ginawa mo siyang iyong lingkod at tinawag mo siyang apostol at isinugo, Panginoon, upang, hallelujah, ang mga tao, Lord, ay mula sa kadiliman ay makasumpong sila ng kaliwanagan sa pamagitan ng ebanghelyo, Panginoon, na kanyang ipinangaral. Lord God, hallelujah, sa uling mga araw nito, Panginoon, we are nothing, Lord God. Wala kaming anuman, wala kaming kabuluhan, Panginoon. Ngunit Lord, gawin mo kami, hallelujah, sa iyong kamay, ayon sa iyong dakilang layunin. Dahilan lahat ng iyong nakilala ng una pa, ay iyong silang tinalaga. At lahat ng iyong tinalaga, iyong tinatawag. Lahat ng iyong tinatawag, Panginoon, ay iyong inaaring ganap, at sila ay iyong niluluwalhati, Panginoon. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. O Lord, dalangin ko rin, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak mula sa akin na iyong maliit na lingkod hanggat sa bawat isa na narito sa gabing ito, Panginoon. Lord God, ikaw ay kinikilala namin. Ikaw ang Panginoon na nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Nakilala namin ang kagalingan na hindi lamang ito sa karamdaman, kundi ito ay restoration, Panginoon, kung ano kami, kung ano ang iyong nasa iyong kaisipan, Panginoon Diyos. Ang redemption ng iyong dugo, Panginoon, ay magbabalik sa amin, sa aming kalalagayan. Lord God, sa gabing ito, hallelujah, kung meron mang mga karamdaman, Panginoon, ikaw ang Diyos, hallelujah, na maggawing kaming buo muli sa uling mga araw nito, Panginoon. Ibalik kami sa isang mainam na kalalagayan at bigyan kami ng isang mainam na kalakasan at kalusugan, Panginoon. Ang pangangatawang ito, ang katawang ito ay magamit sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang magpagaling, Panginoon, ng aming mga pisikal na katawan, O Lord God, upang ang katawang ito ay magamit sa paglilingkod sa iyo, upang dito sa katawang ito ma-display, O Lord, ang iyong kapangyarihan, ma-display kung sino ka, ma-display kung ano ang nais mong gawin, Panginoon, sa bawat isa. O Lord God, hallelujah, salamat sa iyo. Salamat sa pangalang yan, na siyang pangalan na magiging alaala sa lahat ng panahon. Nakikilalanin ka sa ganitong pangalan. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah. Lord God, sa oras na ito, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa sama mo ng iyong biyaya at ng iyong presensya, Panginoon. Dahilan ng iyong banal na Espiritu ang siya lamang na may kakayanan na magpakilala patungkol sa iyo, Panginoon. Ito'y gawain ng iyong banal na Espiritu, Lord, ang ipakilala kung sino ka sa huling mga araw nito at ipakilala sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, hallelujah, for your blessing this night, Lord, at sa iyong biyaya sa amin, Panginoon, at sa iyong mga salita. Lord, muli namin inihiling, O Diyos, ang iyong paggiya, pag-akay, at pagpapala sa iyong mga salita, Panginoon, sa mga susunod na bahagi ng aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Kahit man ang aming pagtatapos, Panginoon, sa gabing ito, ay nais naming ay tagubilin sa iyo ang iyong pag-iingat, ang iyong
papabalik sa amin sa aming mga tahanan, Panginoon, na merong biyaya, kalakasan at pagpapala. Sumayo ang karangalan at papuri at pasalamat kay Kristo Jesus na Panginoon na siyang aming tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Praise God. Parapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Purihin ang Diyos, purihin ang kanyang dakilang pangalan.